Ikalawang mga hari, kabanatang 18 hanggang 20. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang paghahari ni Ezekias, ang banta ng Assyria sa Jerusalem, ang pagkakasakit at paggaling ni Ezekias, ang pagbisita ng Babylonia at pagkamatay ni Ezekias. Ikalawang mga hari, kabanatang 18. Ang paghahari ni Ezekias sa Huda. Nang ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Oseas na anak ni Ela, naging hari naman ng Huda si Ezekias na anak ni Ahaz. Siya'y 25 taong gulang noon at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Abi na anak ni Zacarias. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asyera. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Nehustan sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Huda na una man o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautusang ibinigay ni Yahweh kay Moises. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Natalo niya ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Nasakop ang Samaria. Nang ikaapat na taon ng paghahari ni Ezekias at ikapito naman ni Osea sa Israel, kinubkob ni Haring Salmaneser ng Assyria ang Samaria, at nasakop ito pagkaraan ng 3 taong pagkubkob. Noon ay ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Oseas sa Israel. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria, dinala sa Assyria at pinatira sa Hala, sa Ilog Habor na nasa Gozan at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moises na lingkod ni Yahweh. Kinubkob ni Sennacherib ang Jerusalem. Nang ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang mga lungsod ng Huda na napapaligiran ng pader. Kaya si Haring Ezekias ng Huda ay nagpadala ng ganitong mensahe kay Haring Sennacherib ng Assyria na noon ay nasa Lakish. Nagkamali ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo, huwag mo lang kaming sakupin. Dahil dito, sila'y hiningan ni Sennacherib ng 10,500 kilong pilak at 1,050 kilong ginto. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at sa kabangyaman ng palasyo at ibinigay kay Sennacherib. Mula sa Lakish, ang general, ang pinuno ng mga lingkod, at ang pinuno ng mga tagapagbigay inumin sa hari, kasama ang maraming kawal, ay sinugo ni Haring Sennacherib kay Haring Ezekias sa Jerusalem. Pagdating doon, humanay sila sa may daluyan ng tubig, mula sa tangke sa itaas, sa may daan papunta sa lugar na pinagtatrabahuhan ng manggagawa ng tela. Nang ipatawag nila ang hari, dumating si Eliakim na anak ni Hilkias at tagapamahala sa palasyo, si Sebna na kalihim ng hari, at si Joa na anak ni Asaph at namamahala sa pagtatago ng mga dokumento. Sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyria, "Sabihin ninyo kay Ezekias na ipinapatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamalaki. Sabihin din ninyo sa kanya na ang digmaan ay hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahan at naghihimagsik siya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Ang Ehipto ba na parang baling tungkod na kung hahawakan ay makakasakit? Hindi rin niya maaasahan ang tulong ni Yahweh. Hindi ba't ipinagibanan niya ang mga altar nito? Hindi ba't sinabi niya sa mga taga-Huda
na sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba. Kung gusto niya, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo kung may sapat siyang tauhan na sasakay sa mga ito. Kung sa mga karwahe at mga ngabayo ng Ehipto siya aasa, paano niya malalabanan kahit na ang pinakamahinang kawal ng aming hari? Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa aking salakayin ko ito at wasakin. Sinabi ni na Eliakim, Sebna at Joa na opisyal ng Assyria, nakikiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin, sapagkat naiintindihan din namin ito. Huwag ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo, sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lungsod. Ngunit sinabi ng opisyal, ito'y hindi lamang ipinapasabi ng aming Panginoon sa inyo at sa inyong hari, kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi. Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo. Pinapasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniwalaan si Ezekias. Hindi niya kayo maipagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniniwala sa kanya, kahit sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh, at ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag ninyong papakinggan si Ezekias. Pinapasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya. At makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at mga punong igos. Iinom din kayo ng tubig sa inyong mga balon. Hanggang sa mailipat ko kayo sa isang lupaing tulad ng inyong lupain na sagana sa butil at alak, sa tinapay at bungang kahoy sa mga olibo, langis at pulot. Ang piliin ninyo'y buhay at hindi kamatayan. Huwag ninyong paniwalaan si Ezekias kahit sabihin niyang ililigtas kayo ni Yahweh. Mayroon na bang Diyos ng alinmang bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Ang Samaria ba'y nailigtas ng mga Diyos ng Hamat, ng Arpad, ng Sepharvaim, ng Hena at ng Iba, nang lusubin ito ng aming hari? Kung ang bayan nila'y hindi nailigtas ng mga Diyos na iyon laban sa aming hari, paano ngang maililigtas ni Yahweh ang Jerusalem? Hindi sumagot kahit isang salita ang mga tao, sapagkat iyon ang bili ni Haring Ezekias. Pinunit ni Sebna, Joa, at Eliakim na anak ni Hilkias ang kanilang kasuotan at nagbalik kay Ezekias. Isinalaysay nila sa hari ang sinabi sa kanila ng opisyal ng Assyria. Ikalawang mga hari, 11 na kabanata, sumangguni si Ezekias kay Isaias. Nang marinig ni Ezekias ang ipinapasabi ni Haring Senakirib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. Pinagsuot din niya ng damit sako si Eliakim na tagapamahala sa palasyo, ang kalihim niyang si Sebna at ang matatandang pari at pinapunta kay Propeta Isaias na anak ni Amos. Ipinasabi niya, ngayon ay araw ng kahirapan, kaparusahan at kahihiyan. Para tayong mga batang dapat nang isilang ngunit hindi mailabas sapagkat ang ina nito'y wala ng lakas. Narinig sana ng Diyos mong si Yahweh ang lahat ng sinabi ng opisyal na sinugo ni Haring Senarakib ng Assyria upang laitin ng Diyos na buhay. Parusahan nawa ni Yahweh na iyong Diyos ang mga lumait sa Kanya, kaya ipanalangin mo ang mga nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Pagdating ng mga inutusan ng hari, sinabi ni Isaias sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na ipinapasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon na siya ipapapatay ni Yahweh. Muling nagbanta ang hari ng Assyria. Umuwi na ang opisyal ng Assyria nang mabalitaan niya na umalis na sa Lakish ang hari ng Assyria. Nang siya'y makabalik, nadatnan niya na sinasalakay nito ang Libna. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, kaya nagsugo siya uli kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, huwag mo nang dayain ang iyong sarili na sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos
ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin. Nailigtas ba ng kanilang Diyos ang Gozan, ang Haran, ang Resef, ang mga taga-Eden sa Telasar na tinalo ng aking mga ninuno? Nasaan ang mga hari ng Hamat, Arpad, Sefarbaim, Hena o Iva? Binasa ni Hezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Nanalangin si Ezekias ng ganito: Yahweh, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian, sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib, para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Ang mensahe ni Isaias para kay Haring Ezekias. Nagpadala ng sugo si Isaias kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Pinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol kay Sennacherib. Pinagtatawanan ka, Sennacherib, ang anak ng Zion. Kinukutya ka at nililibak. Inaalipusta ka ng lungsod ng Jerusalem. Sino ba ang iyong nilalait at pinagtatawanan at hinahamak ng iyong pagsigaw? Hindi mo na ako ginalang, ang banal na Diyos ng Israel. Ang paghamak mo kay Yahweh ay pinahayag ng iyong mga sugo. Ang ipinagmamalaki mo'y maraming karwahe na kayang akyatin ang matataas na bundok ng Lebanon. Pinagpuputol mo ang malalaking sedar at mga piling sipres doon. Napasok mo rin ang liblib na lugar. Makapal na gubat ay iyong ginalugad. Humukay ka ng maraming balon, tubig ng dayuhan ay iyong ininom. Ang lahat ng batis sa bansang Ehipto ay pawang natuyo ng matapakan mo. Tila hindi mo pa nababalitaan ang aking balak noon pa mang araw. Ang lahat ng iyon ngayon nagaganap, matitibay na lungsod na napapaligiran ng pader. Napabaksak mong lahat at ngayon bunton ng pagkawasak. Ang mga nakatira sa mga nasabing bayan, pawang napahiya at ang lakas ay naparam. Ang kanilang katulad at kabagay ay halamang lanta na sumusupling pa lamang, na tuyong damo sa ibabaw ng bubong. Lahat ng ginagawa mo'y aking nalalaman, ang pinagmulan mo at patutunguhan. Hindi na rin lingid ang iyong isipan, alam kong sa akin ikay nasusuklam. Dahil sa matinding puot mo sa akin, at kahambugan mong sa aking dilihim, ang ilong mong iyay aking tatalian, at ang iyong bibig aking bubusalan. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan. Sinabi ni Isaias, Haring Ezekias, ito ay magiging isang palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, ang kakainin mo'y bunga ng mga supling ng pinag-anihan, at sa susunod na taon ay mga bunga rin noon. Ngunit sa ikatlong taon, maghasik kayo at mag-ani, magtanim ng ubas at kainin ang mga bunga niyon. At ang mga natirang buhay sa sambahayan ni Huda ay muling dadami, mag-uugat at mamumunga ng sagana. May makakaligtas sa Jerusalem, may matitirang buhay sa Zion, sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito, ni makakatudla kahit isang palaso. Hindi niya ito malulusob ni mapapaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito. Pagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito, alang-alang sa aking karangalan, at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria, at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan nang bumangon ang hindi napatay,
Nakita nilang naghambalang ang mga bangkay, kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Senakirib. Minsan, nang si Senakirib ay nananalangin sa templo ng Diyos niyang sinisrok, pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng dalawa niyang anak na sina Adramelech at Sarezer. Pagkatapos, nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat, at si Esarhaddon ang humalili sa kanyang amang si Haring Senakirib. Ikalawang mga hari, ikadalawampung kabanata. Nagkasakit si Ezekiyas. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekiyas. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Pinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. "Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan." At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias ang hari ng aking bayan. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita, sa ikatlong araw makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Itinanong ni Ezekias kay Isaias, "Ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw?" Sumagot si Isaias, "Alin ang mas gusto mong palatangdaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat ng 10 baitang?" Sumagot si Ezekias, "Madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba ng 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang." Nanalangin si Isaias kay Yahweh, at ang anino'y bumaba ng 10 baitang sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Dinalaw si Ezekias ng mga sugo ng hari ng Babylonia. Nabalitaan ni Merodach-Baladan, hari ng Babylonia at anak ni Baladan, na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach-Baladan ay malugod namang tinanggap ni Ezekias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian, ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang pandigma, at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi ipinagmalaki sa kanila. Pagkatapos nilapitan siya ng propetang si Isaias at tinanong, "Taga saan ba sila at ano ang sinabi nila sa iyo?" "Galing sila sa isang malayong lupain sa Babylonia," sagot ni Ezekias. "Ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo?" tanong uli ni Isaias. "Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito, wala akong inilihim," sagot ni Ezekias. Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo itong ipinapasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan dito. Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga yunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia." Sinabi ni Ezekias, "Maganda naman pala ang ipinapasabi ni Yahweh sa akin." Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya'y nabubuhay. Ang pagkamatay ni Ezekias. Ang iba pang ginawa ni Ezekias, pati ang pagpapagawa ng tipunan at daanan ng tubig papunta sa lungsod ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Namatay siya at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari.